usapang spirituality tayo ngayon mga kapatid at mga kasim like-minded. Gusto ko lang ibahagi sa inyo dito yung mechanics ng sinasabing spirituality. Pero bago yung mechanics, gusto ko lang munang ibahagi sa inyo, sabihin sa inyo na ano bang spirituality? Ito po yung talagang pagkakaintindi ko sa tagal na bago ko siya ngayong ibahagi. Na ang spirituality ay walang struktura, wala siyang parang hierarchy na kung sino yung pinaka-boss o pinaka-mataas, walang ganon. Sa kanila lahat pantay-pantay. Kung sa Panginoon, lahat ay special. Lahat ay pantay-pantay sa mata ng Diyos. Kahit yung taong nandoloko, kahit yung taong basagolero, kahit yung taong mamamatay tao, still sila ay mahalaga sa mata ng Diyos. Yung spirituality. It's just so hard to accept na ganon. Kahit sa akin noong una. Yung spirituality ay walang religion. Ang spirituality ay walang race. Ang spirituality walang pinipili sa kulay. Ang spirituality ay walang pinipili sa lahi. Ang spirituality ay walang pinipili sa langwahe. Sa kahit ano ka man, mayaman ka man, mahirap, spirituality, they see you as one. Lahat sila ay pare-pareho. Ganon, pag sinabing spirituality. Sa madaling salita, ang spirituality, kahit ano ka man, anong anyo mo, anong race mo, anong lingwahe mo, kahit anong alam mo, hindi nila tinitignan yung panglabas. Ito yung nakikita nyo sa akin, hindi ito. They just see you as one. Yan. O magkaiba man tayo ng katawan ngayon, maaaring kayo babae, maaaring kayo isang lalaki, or transgender, whatever. Still, sa spirituality, isa lang nakikita nila. And that is your soul, and that is your spirit. Yan. So ngayon, ano bang mechanics ng spirituality? Kung pag-aaral natin siya ng maigi, mahirap kasi maraming impormasyon na nandyan. Pero ito kasi laging tinatanong ko, kung makikinig ka na lang talaga pagdating sa spirituality, sinong papakinggan mo? Marami kasi dyan talaga nagtuturo, may ganito, may ganyan. Kung napanood nyo yung sa Next Level Soul, may content na gumagawa ng ganyan. Makikita mo, marami siyang ini-interview about sa mga spirituality. Ang dami kasi nila. Ang dami talaga. Yung iba naman talaga ay sadyang matataas yung vibration. Pero syempre, malilito ka kasi pag paiba-iba ka. Kailangan mo kasing hanapin yung taong talagang pag pinakinggan mo, feeling mo kinakausap ka niya. Yung talagang pag narinig mo yung mga impormasyon niya, lahat nagiging klaro sis parang napapabighani ka. So it means kinakausap ka nun. So yun, yung kasama niya sa spirituality. Ngayon, kung hindi ito, kapag pinapakinggan mo, kung hindi ito okay sa'yo, it means hindi ito para sa'yo. Kung pinapaliwanag ko, hanap ka na ng iba, hindi ito para sa'yo. Kung medyo parang malayo yung sinasabi ko, no, ilayo mo to, next mo na lang, i-swipe mo na lang, hindi ito para sa'yo. Ganun siya. Kahit ako din, may ganyan din naman ako mga napapanood na sinasabing, kung hindi ka naniniwala sa ganito, ganun, swipe mo na lang. Yeah, that's true. Kasi hindi yun Hindi yun para sa akin. Hindi yun ito para sa iyo if ever pinapanood mo ito ngayon. So, ano ba yung mechanics ng spirituality? Ito siya. Ang mechanics niya ay kung ikaw ay manghuhusga sa ibang tao, paano bang panghuhusga? Parang inaatake mo. Kahit hindi salita, isip lang. Kahit sa isip lang, may sinasabi kang hindi kaya-aya dun sa isang taong yon. O may iniisip kang parang something na pangit talaga. O parang inaatake mo siya gamit yung isipan mo. Yan. So kung ginagawa mo yun sa kapwa mo, para mong ginawa rin sa sarili mo. So kung pangit talaga, o sabihin natin, yung mga parang gusto mong sumpain yung kapwa mo, para mo na rin sinumpa ang sarili mo. Kapag pangit din, o dinadown mo yung sarili mo, ganun din ang maging reflection, yung makikita mo mga tao, yung mga taong nangda-down sa'yo. Ganon din. Or di kaya, maka-attract mo rin yung mga taong katulad mong mahilig din i-down ng sarili. Kung ikaw yung taong introvert, di masyadong mahilig mag-usap, tahimik lang din. Ganon lang. Yan din yung mga taong common ma-attract mo. Kasi everything is just reflection of you. Kaya ang mangyayari, kapag puro pangit o hindi kaya-aya ang mga naisip mo, automatic bumabalik lahat sa'yo. Kung bumabalik lahat sa'yo, after nun, makikita mo siya sa labas mo. Ito, ngayon,
Bawa ko, ito nakikita nyo sa paligid ko, yan. Nakasombrero ko, ito yung damit ko. Lahat yan is a reflection of me. Kung sino ako. Makita nyo dito, may mani, may bag, no? Tapos maraming libro. Yan, that is my reflection from kung ano yung inisip ko dati pa. That's my reflection. That's part of me. Kaya nandyan yung mga yan right now. Yan, it's me. So kung naman nakikita nyo sa paligid nyo, nandyan sa inyo, that's reflection of you. Hindi mo tanggapin, but walang ibang may kagagawa niyan kundi ikaw. So, sinabi ko kanina, kung pangit ang iniisip mo sa iba, ibig sabihin, pangit na rin ang iniisip mo sa sarili mo. Kaya kung hindi nyo napapansin, try mong magalit sa ibang tao. After mong magalit sa ibang tao, anong sunod na nga? Di ba sumasakit ang ulo mo? Di ba na-stress ka? Di ba naiinis ka? Kasi, nanggaling yung sakit dito, umangat, magano, umiinit yung ulo, kumukulo yung dugo, yung ganon. May nakita kang isang tao na ayaw mo makita, nung nakita mo, ano nangyari? Kumulo yung dugo mo. Pero kung titignan mo, kung pag-uusapan at kung iisipin din natin ng mas maigi, nagpakita lang naman siya, wala naman siyang ginagawa sa'yo. Meron ka lang naalala sa isipan mo muna, hindi kaya kumulo ang dugo mo. Yan. Nainis ka bigla, meron kang hindi matanggap or maaring meron kang hindi nakikita sa sarili mo na nakikita mo lang sa kanya. Kaya kumukulo ang dugo mo, kaya naiinis ka. Ngayon, baliktarin natin. Paano kung puro magaganda nakikita mo sa kapwa mo? Paano kung puro masaya ang kaya mong makita sa kapwa mo? Ganon din ang balik sa'yo. Kung masaya nakikita mo sa kapwa mo, masaya nakikita mo sa paligid mo, yun din ang babalik sa'yo. So bakit ganon? Paano nangyari yun? Pag alam mo kasi yung mechanics ng spirituality, magbabago na yung pananaw mo. Ang mechanics is napakasimple. May kasabihang all that is. Pag sinabing spirit, iisa lang tayo. Paano nag-iisa lang tayo? In a spiritual sense. Hindi in a physical sense. Yung physical na ito, mukha ko, mukha mo, hindi. Hindi po doon. In a spiritual sense, iisa lang tayo. Iisa lang spirito natin. Lahat tayo kung nasan ka man. Kaya kung pag-iisipan mo kung hindi ng maganda, automatic, hindi magandang iniisip mo sa sarili mo. Pero pag iniisipan mo ng maganda tungkol dito sa sinasabi ko, magre-reflect back sa'yo yung kagandahan din ng iniisip mo. Sa madaling salita, wala kang kawala. Okay, geto. Huwag niyo muna paniwala na sinasabi ko dito. Subukan nyo. Subukan mo mag-curse, sabihan ng pangit, magmura ka, murahin mo lahat ng tao. Pero bantayan mo. Bantayan mo kung anong mararamdaman mo sa isip mo. At dito sa buong pangangatawan mo kung anong mangyari. Bantayan nyo siya. Yan. Para magkaroon kayo ng awareness kung totoo ba itong sinasabi ko, hindi. Subukan nyo muna. Subukan mo. Subukan mong pakiramdaman. Obserbahan mo. After mo magsabi ng mga hindi kaya-aya sa ibang tao, kahit isip lang. Kahit isip lang. Subukan mo mag-isip in advance. Ay siguro mababangga to. Ay siguro ganito ganun. Obserbahan mo kung anong mangyari. Pero tandaan mo kung yung sinabi mo. Tandaan mo. Na sinabi kang hindi maganda, tandaan mo kung kailan mo sinabi yun. Para makita mo kung gaano kabilis nangyayari yung balik sa'yo. O other words, sinasabing yung karma. Ayan. Subukan mo rin, after may hindi maganda nangyari sa'yo, negative, subukan mo rin yung positive. Yung maganda. Mag-isip ka ng maganda, pero tandaan mo kung kailan yun. Tandaan mo kung kailan mo sinabi. And then tignan mo kung gaano kabilis ang balik sa'yo yung karma na maganda rin.